Ginoong Jiang, gumawa ng eksepsyon ang Yinlong Hall para papasukin ako. Para ako ay maging reyna ng Shangjing. Walang sino man ang makakapantay kay Tianzhao. Ako ay handang pakasalan. Ayoko ng duguan na ngayon. Ibibigay mo lang ang silangang bahagi ng lungsod, hindi na tayo kailangang mag-away. Ano ang gusto mo? Ha ha ha, napakasimple ng hiling ko. Magpalipas ka lang ng isang gabi sa akin at paglingkuran mo ako ng maayos. Kayabangan, gaano kalaki ang apog mo para sumalungat sa akin? Ay, mali ako. Lalaki sa ibabaw, babae sa ilalim. Noon, kung hindi pinawalang saysay ni Yinlong Master ang karamihan, sa tingin mo ba, ikaw na isang babae, makakaupo ka sa posisyong ito at maging reyna ng ilalim? Huwag nang mag-aksaya ng salita sa babaeng ito. Gawin na lang natin. Kung may tututol, patayin ng walang awa. Gawin na. Ang Yinlong Hall ay tumatanggap lamang ng pinakamahusay. Tumatanggap lamang kami ng pinakamahuhusay na kayamanan at ng pinakamagagandang babae. Kintong Hoop Abacus. Ikaw si Ginoong Jiang. 30 taon na ang nakalipas. Ipinagpalit ng pamilya Wei ang kalayaan sa kalahati ng buhay para mapalitan ang 50 taong kahabaan ng buhay ni Wei Tuo. Totoo ba ito? 50 taon na ang nakalipas, ipinagpalit ng pamilya Zhou ang 70% ng kayamanan para sa trono ng Jiangnan. Totoo ba ito? Kung hindi dahil sa iyo, sino ang dapat parusahan? Ngayon papagbayarin kita ng may tubo at magbayad ng halaga. Ipagpaumanhin mo ako, Ginoong Jiang. Hari ng Jiangnan, Night Emperor. Naghimagsik ka laban sa hari, ito ay isang krimeng kapital. Kung hindi dahil sa pagpunta sa kabisera, kailangan mo pang magbantay sa hangganan. Ang utos ngayong gabi ay magsisilbing babala. Sumasang-ayon ka ba? Salamat, Ginoong Jiang, sa pagpapatawad sa buhay ko. Si Tianzhao ay handang ipagpalit ang kasunduan sa pag-aasawa para sa isang pawn ticket. Maglilingkod ako sa iyo mula ngayon at makasama siya. Hindi kailangang maglingkod, ngunit hindi ito kailangan. Mayroon akong kasunduan sa pag-aasawa sa panganay na anak na babae ng pamilya Ye. Ikaw ang maghanda ng handog sa kasal para sa akin. Gawin ang pamilya Ye na numero 1 sa Donghai. Bigyan ng ginintuang utos at 1 bilyong ari-arian. 3 araw mula ngayon, pakakasalan ko ang panganay na anak na babae ng pamilya Ye para pakasalan ang panganay na anak na babae ng pamilya Ye. Dapat kang dumalo sa araw na iyon. Ang panganay na anak na babae ng pamilya Ye. Gusto kong makita kung ano ang kakayahan ng pamilya Ye na makipagkumpetensya sa akin. Si Xu Tianzhao, para sa isang lalaki, ihanda ang eroplano patungong Dong. Maligayang pagdating sa Donghai, Ginoong Jiang. Maligayang pagdating sa Donghai, Ginoong Jiang. Ginoong Jiang, naghanda ako ng isang salusalo sa Gusaling Tianxia para tanggapin kayo. May ipapagawa ako sa iyo. Sabihin niyo po, sir. Noong panahong iyon, ang 4 na pamilya ay pinagpala ng aking guro dahil sa kanilang kabutihan. Nilabag nila ang mga alituntunin ng Shadow Dragon Palace at gumawa ng eksepsyon para dumating sa alas 5. Mula noon, umunlad ng husto ang 4 na pamilya. Ngayon, dumating na ang araw ng pagtubos. Ipatawag agad ang 4 na pamilya at ang mga may utang mula sa lahat ng panig para tubusin ang files sa Gusaling Tianxia. Ang lalabag ay papatayin. Ang pamilya Ye ay may kasunduan sa kasal. Palitan. Nandito ka para mag-blind date? Parang ganon. Sige, diretsahan na lang. Kahit nagwapo ka, mataas ang standards ko. Hindi mo maaabot ang hinahanap ko. Iba ako sa kanila. Anong klaseng marriage certificate ang hawak ko? Huwag kang magsalita ng ganyan. Marami na akong nakilala pero ikaw ang unang tao na nang blackmail sa akin, si Yehan. Ikaw ang una. Hindi ikaw si Yeshuan.
Hinahanap mo ang ate ko. Ano ang pangalan mo? Pamilya Jiang, si Jiang Bei. Bayaw. Narinig ko na ang pamilya Ye noon pang 20 taon ay nakipagkasundo sa isang kasunduan sa pagpapakasal na puno ng damdamin. Hindi ko alam kung totoo ito o hindi. Totoo yun. Pero tapos na yun lahat. Hindi na yun mahalaga. Master Joe, ang pamilya Ye ay desperado noon. Ang lolo ko ay desperado at naloko ng isang matandang manloloko. At pinagawa sa kanya ang kasunduan sa pagpapakasal na sinasabing sa ganitong paraan lang maibabalik ang sigla ng pamilya Ye. Nakakatawa. Tama ka, Schwanner. Nauto ang matanda natin at pumirma sa kasunduan. Nang kasunduan sa pagpapakasal, ngayong wala na ang matanda. Ang kasumpa-sumpang kasunduang ito ay isang piraso lang ng basura. Ha. Nakasulat ito ng malinaw, may dugo at mga panata. Pero ngayon ay naging basura lang sa bibig ninyo. Sino ka? Paano mo na itulak ang sarili mo sa aming pamilya? Siya ang manugang ko. Si Jiang Bei. Nasa kanya pa ang kasunduan sa pagpapakasal na pinirmahan ng lolo. Tumahimik ka. Ikaw ang walang hiyang anak ng pamilya Jiang. 20 taon na ang nakalipas, ginamit ng pamilya Ye ang kasunduan para makapalit ng yamang panghabang buhay. Ngayon gusto ninyong sirain ang kasunduan. Umalis ka, hindi ko alam kung ano ang kasunduan sa pagpapakasal. Binata, si Miss Ye, isang babaeng mayabang, ay para lang sa isang magaling na lalaki tulad ko mula sa Beijing o sa tunay na anak ng hari ng Jiangnan ang karapat-dapat. Hindi ka karapat-dapat para sa kanya. Dapat mong malaman ang lugar mo. Lumabas ka na ngayon. O hindi kita pagbibigyan. Seryoso ako. Oo, lumabas ka na ngayon. Ang pamilya Ye ay desperado at nagmakaawa sa aking master para makuha ang kasulatan ng kasal na ito. Sakalang umunlad ang pamilya Ye at naging isang mayamang pamilya sa mundo. Ngayon sisirain ninyo ang pangako ninyo. Hindi ba kayo natatakot na bawiin ko ang lahat ng pag-aari ng pamilya Ye ngayon? Ano ka ba? Anong karapatan mong kunin ang lahat ng pag-aari ng pamilya Ye? Miss Ye, huwag kang magalit sa ganitong klaseng tao. Hindi worth it. Dahil hindi siya aalis, hindi ba't pera lang naman ang habol niya? Ibibigay natin sa kanya. Gago, tingnan mo. Narito ang 5 milyon. Kunin mo ang pera at umalis ka na rito. Babayaran mo ako ng pera? Akala mo ba basura lang ang kontrata ko? Jiang Bei, tama ba? Payo ko sa'yo, tumigil ka na habang maaga pa. 5 milyon. Sapat na yan para sa isang tulad mong loser na magamit habang buhay. Kung hindi, wala kang makukuhang kahit sentimo. Tara na. Tigilan mo yan. Sinabi ng lolo ko bago siya namatay, ibigay ang marriage certificate. Maaaring patunayan ng langit at lupa. Kung masisira ito, ang pamilya Ye ay magdurusang parusa. Anong sinasabi mo, loser ka? Napapansin ko ngayon na tumatalikod ka na sa amin. Hindi mo nakikita ang mabuti para sa pamilya Ye o ang kaligayahan ng kapatid mo? Tama ba? Pinakamahal ka ng lolo. Paano mo nagawang labagin ang kanyang huling habilin? Loser ka, ang alam mo lang ay ang huling habilin. Ate, Bata pa si Yehan at hindi maiiwasang madaya. Sa loob ng 3 araw, si Xiao Yu, ang gobernador ng Donghai, ay maghahanda ng isang piging. Hindi lang maraming dignitaryo ang naroroon, pati na ang unang babaeng diyosa ng digmaan sa Daxia ay dadalo rin ng personal. Bukod pa rito, ang aking ama ay nag-alay pa sa sinaunang Hidden Dragon Master ang Dragon Sword na nangangalaga sa kapalaran ng Daxia sa aming pamilya Zhou. Ang pamilya Yi ay makakatulog ng mahimbing. Magkakasundo ang dugo, sasaksi ang araw at buwan. Kung may lalabag dito, pababayaan ng mundo ang isa. Kung sasira ng pamilya Ye ang kontrata, kukunin ko ang lahat mula sa pamilya Ye sa loob ng 3 araw. bayaw. Totoo ang sinabi ng lolo, kuya. Hindi, Ji Jiang.
Ayon sa lolo ko, ano man ang mangyari, dapat matuloy ang kasunduan natin sa pamilya Jiang. Kung ayaw ng ate ko, ako na lang ang magpakasal. Sige, kung gusto mong pakasalan ito na ulila ng pamilya Jiang na walang kapangyarihan o impluensya, bahala ka. Yehan, bumalik ka rito. Kung susunod ka sa kanya ngayon, huwag mo nang sabihing anak kita. Hayaan mo akong magdesisyon ngayon. Ikaw. Talaga bang tutuparin mo ang kasunduan para sa pamilya? Pakasalan mo ako. Ayon sa lolo ko, kung hindi natin tutuparin ang kasunduan, malaking kapahamakan ang sasapitin ng pamilya Ye. Pero sa tingin ko, wala kang kakayahang magdulot ng kapahamakan sa pamilya Ye. Gusto ko lang tuparin ang hiling ng lolo ko. Talaga? Jiang, handa na ang Welcome Dragon Banquet. Xiao Du. Nadala mo na ba ang lahat? Panahon na para bayaran ang mga utang ng mga taong ito. Bukas, sasama ka sa akin sa Dragon Summoning Banquet. Si Ginoong Zhou ang panganay na anak ng hari ng Jiangnan at ang binibining Ye ay perpektong kapares niya. Mga tito, walang anuman. Noon kung hindi dahil sa blood contract o kasunduan sa pag-aasawa, magkasama na sana kami ni Ginoong Zhou noon pa. Itong blood contract, lahat ng 4 na pamilya ay meron nito. Pampagaan lang ng loob, huwag mong seryosohin. Isang blood contract lang para ibigay ang 70% ng ari-arian ng pamilya. Bakit? Tama? Ngayon, nakilala namin si Xiao Dudu para makilala ang mahalagang taong iyon. Hindi lang namin siya nabayaran, ano naman ang magagawa niya sa atin. Yehan, ikaw ang pangalawang binibini ng pamilyang Ye. Paano ka sa publiko nakikipagbiruan sa ulilang ito ng pamilyang Jiang? Hindi ako nakikipagbiruan, ate. Jiang Bei, tumahimik ka. Jiang Bei, bata pa si Yehan. Binabalaan kita, lumayo ka sa kanya. At mas mabuting kalimutan mo ang mga maliliit mong plano. Or huwag kang magalit kung maging bastos ako sa'yo. Nagmamagaling ka. Ikaw, Hoy. Schwanner, ngayon ang araw ng ating engagement. Huwag kang magalit dahil sa ganitong basura. Sabi ko nga, talagang lakas ng loob mong pumunta. Hindi ka ba natatakot mamatay? umalis ka sa daan. Huwag mong harangan ang daan ko papunta sa handaan. Ikaw lang? Para dumalo sa handaan ngayon? Sino ang hindi mayaman o maharlika? At sino ang hindi talentadong tao sa Donghai? Isang basurang tulad mo, anong karapatan mayroon ka para dumalo sa Yinglong Banquet? Alam mo ba na kung wala ako, matatawag pa ba itong Dragon Reception? Ibig mong sabihin, ang mahalagang tao na binanggit ni Xiao Yu ay ikaw? Ang kapal mo, kahit ano na lang ang sasabihin mo para mapakasalan mo ako. Ate, si Jiang Bei, totoong malaking tao siya. Tumahimik ka, anong oras na, naglolokohan ka pa rin sa kanya. Gusto mo bang ikahiya ang pamilya, Ye? Magiging masaya ka. Ate, totoong malaking tao siya. Nakita ko mismo. Narinig mo ba yon? Ano raw ang sinabi ng pangalawang dalaga ng pamilya, Ye? Sabi raw niya, malaking tao raw yung bata. Yahan, binabalaan kita. Huwag mo akong ikahiya dito. Ate, maniwala ka sa akin ngayon lang. Kung maaapi natin si Jiang Bei, magkakasako na ang pamilya nating Ye. Tumahimik ka. Schwanner. Malapit na ang Dragon Reception. Kailangan nating mag-iwan ng magandang impression. Bata, wala akong oras para makipag-usap sa iyo ngayon. Umalis ka na o mamamatay ka. Hinahamon mo ako. Saan ka ba nanggaling, binata, para manggulo dito? Umalis ka. Binata, hindi ito lugar kung saan ka pwedeng magpakabastos. Umalis ka kung ayaw mong mamatay. Kung masira ito ang Dragon Reception na pinamumunuan ni Governor Xiao, makakasakit ka ng isang importanteng tao. Kahit 10 buhay mo pa, hindi sapat para mamatay. 20 taon na ang nakalipas, may nagbigay sa inyo ng yaman at karangalan para payagan kayong sumuway sa inyong mga nakatataas.
Ang pamilya Zhao ay handang maging alipin para sa dakila, kapalit ng 100 taon ng kasaganaan ng pamilya Zhao. Ang pamilya Yan ay handang isakripisyo ang kalayaan kapalit ng 100 taon ng yaman ng pamilya Yan. Ang pamilya Yang ay handang ipagpalit ang kanilang habang buhay kapalit ng 100 taon ng martial arts ng pamilya Yang. Ang kontrata ay napirmahan na. Ang langit at lupa ang saksi. Kung sisirain ninyo ang sumpa, dudoblehin ang parusa sa inyo. Napag-isipan na ba ninyong mabuti? Kami ay handa. Kalokohan, wala akong naaalala na anumang kontrata. Ngayon, ang aming pamilya Zhao ay may ganitong kalaking sakop. Lahat ay dahil sa aking pagsisikap. Tama, kalokohan lang yan. Anong kontrata ang nangyari? Puro kalokohan lang yan. Sa madaling salita, ginugol namin ang kalahati ng aming buhay, ang yaman at katanyagan na aming natamo. Sa kayabangan at kapalaluan, hindi ba sapat na parusahan ng Diyos? Tumahimik ka. Sinabi mo ang kontrata at winasak mo ng paisa-isa. Sino ka ba? Tama si Master Joe. Ano ba ang Dangki Shuiyue at winasak ang araw? Sa tingin ko, nagkakalat ka lang. Nagpapanggap na Diyos. Tama, ikaw lang. Para pag-usapan ang pagkuha ng lahat sa amin. Nakakatawa. Ang yabang mo. Ano ka ba? Ang lakas ng loob mong magsalita sa harap namin. Mahirap kausapin ang matitigas ang ulo. Kung hindi mo isinangla ang buong pamilya mo, paano ka magiging maunlad ngayon at nasa tuktok? Wala kang respeto. Ngayon ay ipinahahayag ko na aalis kayo sa loob ng 3 araw umalis kasama ang lahat ng yaman ninyo. O kayo ang mananagot. Mawawala ang lahat ng yaman ninyo. Chwak! Mayroon bang totoong parusang pagkasira? Ano ang parusang pagkasira? Nagpapanggap ka. Kidlat lang yan, di ba? Sabi ko magaling kang magpanggap. Ah, ganun pala. Sabi ko nga, walang ganyan. Sa Travel Day no Profit Nuts, ito po siyang langaw sinira ang ating mood. Walang saysay na makipag-usap sa isang sinungaling. Lumabas ka. Wala kang kwenta. Ang lakas ng loob mong galitin ang 4 na pamilya ng sabay-sabay. Hindi ka na makakagalaw sa East Sea sa hinaharap. Wala ka pang mapaglilimusan. Imposible. Hindi mo karapat-dapat. Halika. Sige, titingnan ko. Kung matigas ang buto nitong talunan o mas matigas ang bibig niya, baliin ang kamay niya. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Ang lakas ng loob mo, alam mo ba kung sino siya? Ginoong Jiang, nahuli si Xiao Yu at humihingi ako ng paumanhin. Ginoong Jiang? Sinabi talaga ni Xiao Yu na itong basura ay si Ginong Jiang. Imposible. Ito si Gobernador Xiao. Binati pa niya si Jiang Bei. Paano nagkaroon ng ganong kumpiyansa ang isang taong napakapalalo dahil kaya ito kay Gobernador Xiao? Mga walang modo, mga tanga. Lumapit kayo at humingi ng tawad kay Ginong Jiang. Kami ang mali. Patawarin mo kami, Ginong Jiang. Patawarin? Nung gusto niyo akong patayin kanina, hindi ka naman ganun kapalalo. Hindi ka naman ganun kapalalo. Kami lang ang nagbigay ng konting respeto kay Xiao Duo. Akala mo talaga kung sino ka. Nagbanta ka pang puputulin ang aming kabuhayan. Walang alam at napakapalalo. Ang aming pamilya ang foundation ng Donghai. Ano ka ba? Pansit tihakin soob mong sabing magpakamatay kami. Bata, ako ang tunay na anak ng hari ng Jiangnan. Ang lakas ng loob mong sabihin na ako ang magpakamatay. Napakatanga mong sabihin yan. Naghahanap ka ng kamatayan. Kahit ang mga Diyos ay hindi ka na maililigtas. Naririnig mo ba ako? Kahit si Chiu Xiao ay hindi ka mapoprotektahan. Bata. Ngayon, papanagutin kita at mamatay ng walang buong katawan. Gusto kong mamatay ka ngayon. Paano ka nangahas na hampasin ako? Patayin mo siya para sa akin. Sino ang nangahas?
Xiao Yu, ang aking ama, ay ang hari ng Jiangnan. Tumahimik ka sa harap ni Ji Jiang. Ano ang hari ng Jiangnan? Xiao Yu, iginagalang kita bilang isang nakatatanda. Iyan ay dahil sa respeto sa iyo. Ngayon, hinampas mo ako dahil sa basurang ito. Papagbayarin kita sa iyong mga ginawa. Bayad. Bodyguard. Xiao Yu, malapit na ang Dragon Reception. Pinapaboran mo ang walang kwentang taong ito. Nilapastangan mo ang isang VIP. Kung malaman ng VIP, ito ay magiging isang krimeng kapital. Alam mo ba na ang pinuno ng Welcome Dragon Banquet ay ang bagong Panginoon ng Hidden Dragon Palace? Xiao Yu, sa tingin ko ay nawawala ka sa isip mo. Umalis ka sa daan. Isuko mo ang batang ito o hindi ako magiging magalang sa iyo. Narito ang hari ng Jiangnan. Narito na ang aking ama. Wala na kayong pag-asa. Tatay, sakto lang ang dating mo. May gustong pumatay sa akin dito. May mga hasbang humawak sa akin dito sa Donghai. Ang anak ng hari ng Jiangnan. Naghahanap siya ng kamatayan. Zhou Handong. Ito si Ji Jiang. Zhou Handong, ang galing mong magpalaki ng anak. Walang kwenta. Huwag mong tatawagin ng diretsyo ang tatay ko. Tumahimik ka. Tatay, ako... Binabati ka ng hari ng Jiangnan na si Zhou Handong, Ji Jiang. Ji Jiang. Ji Jiang ang hari ng Jiangnan. Tinatawag mo siyang Ji Jiang, hari ng Jiangnan. Nagkamali ka ba? Tatay, isa lang siyang anak sa labas ng pamilyang Jiang. Lumuhod ka agad. Hindi ako luluhod. Bakit ako luluhod sa isang anak sa labas? Tatay, nalilito ka ba? Hindi nalilito ang tatay mo. Hindi lang siya kasing tanga mo. Walang kwenta anong sinabi mo. Papatayin kita. Anak na suwail. Ji-Zhou. Tumigil ka. Halika rito at magmakaawa kay Ji Jiang para humingi ng tawad. Ji Jiang, hindi ko siya naiturong mabuti. Sana po, Ji Jiang, isipin na hindi madali para sa akin na magkaroon ng anak. Patawarin mo ang batang ito. Ayoko. Ikaw, Walang kwenta. Huwag mong isiping madadaya mo ang tatay ko sa mga panloloko mo. Dahil lang nandito ka sa handaan na ito, ikaw na ang bida. Sasabihin ko sa'yo, malapit na ang Dragon Reception. Sino mang magpapanggap o maninirang puri sa Yinlong Palace Master ay mamamatay. nagsasalita ka ng kung ano-ano, anak na walang utang na loob. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Ji Jiang. Tay, hindi ako nagsasalita ng kung ano-ano. Isang anak sa labas lang siya. Bakit? Tama na ba? Hindi pa, Tay. Sa tingin ko, kitang-kita mong bulag ka. At tinatawag mong ama ang isang magnanakaw. Anak na walang utang na loob. Tay, magiging suwail akong anak ngayon. Halika't patumbahin ang rebelde na ito. Anong ginagawa niyo diyan? Tatay, matanda ka na. Panahon na para bumaba sa pwesto. May tao ba diyan? Patumbahin siya. Sinong may lakas ng loob? Ji Jiang. Jiang Bei. Ayos lang ako. Ganon ka ba kasigurado? Hindi ako ang Panginoon. Kung ikaw ang Panginoon, ako naman ang ninuno ng Panginoon. Bulag ka. Anong kalokohan yan? Xiao Yu, sa tingin ko, ikaw ang bulag. Malapit na ang Dragon Reception. Bilang gobernador, hindi ka nagpakita ng halimbawa para mapanatili ang kaayusan. Sa halip ay hayagan mong ipinagtanggol ang batang ito. Ano ba ang intensyon mo? Gusto mo bang patayin ang Hallmaster? Ikaw. Tama na, rebelde. Gusto mo pang patayin ang pamilya Zhou? Tatay, ikaw ang pumatay sa pamilya Zhou. Mas naniniwala ka pa sa isang hinala kaysa sa sarili mong anak. Lahat. Malapit na ang pagtanggap sa Dragon at si Xiao Governor at ang hari ng Jiangnan ay niloloko ng batang ito. Kung malaman ito ng Hallmaster, sino ang makakatiis sa galit ng Hallmaster? Tama si Master Zhou. Ang galit ng Hallmaster ay lampas sa kakayahan nating tiisin. Nangangako ang aking pamilyang Zhao dito.
Kung hindi namin mapapatay ang batang ito ngayon, hindi kami susuko. As aking pamilya siyan ay hindi susuko. Ang aking pamilyang Yang ay hindi susuko. Yung pamilyang Jiang ng Hai Cheng ay hindi susuko. Ang pamilyang Chen sa Wan Cheng ay hindi susuko. Handa Handa kaming kaming patayin patayin ang ang taong taong ito. Mayos ang naging handaan. Gago, kung mas maaga kang pumayag sa diborsyo, baka nakaligtas ka ng walang pinsala. Pero ngayon ay naglakas loob kang magpanggap na master. Mamamatay ka. Ako ang mamamatay. Hindi mo karapat-dapat. May kasabihan na totoong totoo. Ang galit ko ay isang bagay na hindi mo kayang tiisin. Tangina mo, hindi ka ba umiihi? Tingnan mo ang sarili mo. Anong klaseng ugali meron ka? Naglakas loob kang magpanggap na master at magsalita ng kung ano-ano. Nakakatawa, ginagalit mo ang mga Diyos. Karapat dapat kang mamatay. Joe Handong, Ginoong Jiang, ang lakas ng loob ng gago na ito. Paano siya nangahas na lapastanganin ang inyong kamahalan? Puputulin ko ang aming relasyon bilang ama at anak ngayong araw at palalayasin siya sa pamilya Joe. Ginoong Jiang, pakiusap, kahabagan ninyo ang natitirang miyembro ng pamilya Joe. Ako, si Joe Handong, handang isuko ang trono. Ako mismo ang magpapatalsik sa iyo ngayong araw. Paano nasa iyong kamay ang kautusan ng hari? Well, kaya ikaw, ang gago matagal nang naghihintay sa aking kamatayan, di ba? Hari ng Jiangnan na si Wang Ling, kinikilala ko ang kautusan, hindi ang tao. Sino ang may lakas ng loob na gawin ito? Gawin mo. Huwag kang gumalaw. Ikaw naman, tanga. Sino ang may lakas ng loob? Gago ka. Kung may lakas kang loob na hawakan kahit isang buhok ni Ginoong Jiang, papatayin ka ng walang awa. Joe Chen, sadyang naghahanap ka ba ng kamatayan ngayong araw? Xiao Yu, sa tingin ko ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Tinatawag kitang tito dahil sa iyong posisyon bilang gobernador ng Donghai. Hindi dahil sa iyong edad. Sige. Xiao Yu, nagbibiro ka lang sa buhay nila. Nandito si Wang Ling. Umalis ka na. Ang Jiangnan King's Order na hawak mo ay hindi makakapagutos sa mga tao ko. Huh? Talaga? Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Ikaw. Xiao Yu, huwag mong kalimutan kung sino ang kinakatawan ng Jiangnan King's Order. Ito ay kumakatawan sa emperador ng capital. Gusto mo bang maging katulad mo sila ang kasalanan ng paninirang puri sa Hallmaster at paghihimagsik? Isa kang talunan. Hindi ba't ikaw ang nag-aangking master? Hindi ba't umaasa ka kay Xiao Yu para suportahan ka? Bakit hindi ka na nagsasalita ngayon? Wala ka nang masabi ngayon. nakakatawa talaga. Ako si Jiang Bei, hindi ko kailangan ng suporta ng sinuman sa buhay ko. Matigas ang ulo mo. Master Joe, huwag nang mag-aksaya ng oras sa kanya. Bakit hindi mo na lang siya patayin? Kung hindi, kapag nakita ito ng Hallmaster, magkakaproblema tayong dalawa. Peke ba ang pagkakakilanlan ni Jiang Bei bilang Hallmaster? Hindi mo ako karapat dapat patayin. Mayabang. Karapat dapat siyang mamatay. Patayin mo siya. Bastos na anak ng pamilyang Jiang, karapat dapat kang mamatay. Ang unidad ng pamilyang Jiang, mamatay ka. Kung hindi nagbago ng landas ang pamilyang Yang, Ang walang katulad na sining panlaban ng 100 taon, kung hindi sa tinatawag mong Kung Fu, makakaya mo bang maging isang Panginoon ng martial arts? nagsasabi ka ng kalokohan. Ang pamilyang Yang ay naging Panginoon ng martial arts. Lahat iyon ay resulta ng pagsisikap ko si Yang Kang. Pagsisikap, ang pamilya mong Yang ay hindi karapat-dapat sa dalawang salitang iyan. Ang pinuno ng pamilyang Yang ay ang Panginoon ng martial arts ng East Sea. Bakit? Baka naman itong batang ito ay naglagay sa mga waiter dito para lasunin ang pinuno ng pamilyang Yang. Imposible. Ganun ba ito? Ganun ba? Ulila ng pamilyang Jiang. Nilason mo ang guro ng pamilyang Yang. Paglasong karapat dapat kang mamatay. Kaya pala si Yang, na isang bandog na martial artist, ay hindi kayang talunin ang taong ito. Wala nang pag-asa. Ang walang pag-asa ay ikaw. Gawin na. Tingnan ko kung sinong may lakas.
Kung may sino mang susubok humadlang sa akin ngayon sa pagpatay sa taksil na ito, ay ituturing na paghihimagsik at dapat pugutan ng ulo, kahit ang aking ama ay walang kataliwasan. Maliban na lang kung ako ay mamatay. Kung may sino mang walang respeto kay Ji o si Yang, ako, ang hari ng Jiangnan, ang papatay sa kanya. Tito Joe, isang anak lang siya ng pamilyang Jiang at hindi naman talaga siya isang hallmaster. Tumahimik ka. Tatay, anong ginagawa mo? Si Shoner ang magiging manugang mo. Huwag mo akong tawaging tatay. Hindi ako ang iyong ama. Ikaw ang aking ama. Tama ba? Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Nabulag ang tatay ko sa kasakiman. Karapat dapat kang mamatay. Jiang, dumating na ang magandang oras. Pakikuha po ang espada. Anong ginagawa mo? Kunin mo ang espada. Ang lakas ng loob mong hawakan ang Hidden Dragon Sword? Paano mo nalaman na hindi ako karapat-dapat? Tumigil ka dyan. Hindi mo karapat-dapat yan. Xiao Yu, ang tapang mo talaga. Pinapayagan mo pa ang ulilang ito na hawakan ang Hidden Dragon Sword. Tumahimik ka. Hari ng Jiangnan. Dumating na ang magandang panahon. Xiao Yu, ang gobernador ng East Sea, Ginoong Jiang, kunin ninyo ang espada. Zhou Handong, ang hari ng Jiangnan, Ginoong Jiang, kunin ninyo ang espada. Kunin mo ang espada. Kunin mo ang espada. Paano mangyayari yon? Hindi niya karapat-dapat yan. Anak lang siya ng pamilya Jiang. Bakit siya ang kukuha ng espada? Makitid ang isip. Jiang Bei, huwag kang magmalaki sa iyong konting kakayahan sa martial arts para magwala sa Yinglong Seal. Yang Yinlong Sword ang nagbabantay sa kapalaran ng Daxia. Hindi ito maaring hawakan ng sinumang hindi walang kapantay at hindi maaring bunutin ng sinuman. Ikaw, isang simpleng anak ng pamilya Jiang, paano ka nangahas? Akin ang espada. Bakit hindi? Bakit hindi ako pwede? Galit ng espada. Unggol ng dragon. Basura. Wala ka ng pag-asa. Hindi na natin kailangang gumawa ng paraan. Nagalit ka sa Hidden Dragon Realm. Wala ka ng pag-asa kahit ang mga Diyos ay hindi ka na maililigtas. Jiang Bei, dapat kang umalis ng mabilis. Kapag dumating ang Hallmaster, mamamatay ka. Saan ka pupunta? Ang yabang mo kanina. Ate, si Jiang Bei ay hindi. Tumahimik ka. Natatakot ka na ngayon, tanga. Gusto mong umalis? Huli na. Ganun ba? Huwag kang magpanggap na matapang, talunan. Kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin ngayon, baka ako ay makiusap para sa iyo sa harap ng Hallmaster. At iwanan kang buong katawan. At iwanan ng buong katawan ko? Ang tanga-tanga mo talaga. Maging ito man ay galit ng espada o unggol ng dragon, ay paraan lang niya para salubungin ako. Basura. Tamang-tama ba ang narinig ko? Sinabi mo talagang sinasalubong ka ng galit ng espada at unggol ng dragon. Jiang Bei, may malubha ka talagang sakit. Pakiusap, pumunta ka at magpakonsulta sa doktor. Tabak ng nakatagong dragon ang tabak ng dating master ng Hall. Ito ang pinakamataas na karangalan. At ikaw, isang anak sa labas ng pamilyang Jiang, paano mo nagawang sabihing ikaw ang tinatanggap nito? Akala ko may kasanayan ka pero hindi gumagana ng maayos ang utak mo. Sa panahon ngayon, hindi ka na nga makapanaginip. Paano ka naglakas loob na magsalita ng napakayabang na sinasabing ikaw ang tinatanggap ng tabak ng nakatagong dragon? Kalakaran mo yan. Tatay Xiao Yu, naniniwala pa rin ba kayo na itong tangang ito ang master ng Hall? Ininsulto ang nakakataas. Karapat dapat patayin. Jiang Bei. Ngayon kahit ang tatay ko at si Xiao Yu ay gustong patayin ka. Ano pa ang ipaglalaban mo sa akin ngayon? Jiang Bei, sumuko ka na lang. Kahit papaano ay iiwan kong buo ang katawan mo. Kung hindi, pupulbusin kita. Ang parusa ng Diyos ay mapapatawad pero ang sarili mong kapahamakan ay hindi mapapatawad. Jiang Bei, narinig mo yan, di ba? Bakit hindi ka mabilis lumuhod at magmano kay Young Master Zhou? Kung hindi ka na magkakabuo-buo pa. Ha ha ha. Tumahimik ka. Naghahangad ka pa rin ito habang namamatay ka na. Nasaktan ninyo si Jiang. Kayo ang dapat patayin. Tatay, Xiao Yu, kayong mga baliw, hindi kami. Tumahimik ka, Zhou Handong. Ikaw ang dapat tumahimik.
Para sa kinabukasan ng pamilya Joe, mali ba ako? Bakit? Mas pinaniniwalaan mo pa ang ulilang ito ng pamilya Jiang kaysa sa akin. Bakit? Bakit? Dahil lang ba siya si Ji Jiang? Ji Jiang, Xiaoyu, dilat ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti. Anong klaseng Ji Jiang ang talunan na ito? Isa lang siyang ulila ng pamilya Jiang. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito, Jiang Bei. Gusto mo pa bang magtago sa likod ng iba at hayaan silang mamatay para sa iyo? Kung lalaki ka pa ngayon, magpakamatay ka na para humingi ng tawad. Paano nangyari ito? Ito ang master ng Hidden Dragon Hall. Siya nga kaya talaga ang master ng Hidden Dragon Palace? Nagprotekta lang ang Hidden Dragon Sword sa kanyang amo. Pinoprotektahan ng Hidden Dragon Sword ang kanyang Panginoon. Hindi ba siya ang walang kwentang ito? Ano ang kanyang pagkakakilanlan? Hindi, imposible. Paano maaaring maging Panginoon ng Hidden Dragon ng ulilang ito? Bakit hindi kayo lumuhod at harapin ang bagong Panginoon ng Shadow Sect? Kailan kayo luluhod? Dumating si Yetianzi. Sino ang may lakas ng loob na gawin ito? Paano mo nangahas na panginginigin ang Dragon Sword? Yetianzi, dumating ka sa tamang oras. Tulungan mo akong patumbahin ang rebelde. King Jiangnan, huwag kang mag-alala. Ngayon, sino mang walang galang sa Panginoon, wala sa kanila ang makatatakas. Maaari bang ang walang kwentang ito ang tunay na Panginoon ng palasyo? Mabuting bata, nangahas kang maglaro ng trick kay Shu Tianzhao, ginagawa mo akong tanga. At nangahas kang magpanggap bilang Panginoon ng palasyo. Nararapat kang mamatay ng 10,000 beses. Yetianzi, ano ang nangyayari? Ang hayop na ito ipinadala siya ni Shu Tianzhao para takutin tayo. Pribado akong nagtanong sa isang tao para malaman. Kung hindi, nakaligtas sana siya. Imposible, Yetianzi. Nagkakamali ka ba? Ngunit ang Yinlong Palace ay nagproprotekta lamang sa Panginoon ng palasyo. Bata, ano pa ang masasabi mo? Yetianzi, ano sa palagay mo ang kailangan kong sabihin? Wala kang alam at naglakas loob pang magpanggap na Hallmaster. Ngayon, babayaran ko ang utang ng daliri kong naputol sa iyo. Yetianzi, ano ang ginagawa mo? Nakalimutan mo na ba ang kontrata? Hari ng Jiangnan, ang tapang ng lalaking ito, nagpanggap siya bilang Hallmaster. Kontrata lang iyon. Hindi ba't madali lang iyon? Imposible ito. Ano ang imposible para sa hari ng Jiangnan? Binanggit lang sa kontrata, pero hindi niya inilabas. Ang kontrata ng aming dalawang pamilya ay kilalang kilala sa Shangjing. Pwede mong imbestigahan. Baka naman nakalimutan mo na ba ang pagputol ng daliri? Ano naman ang malaki sa isang putol na daliri? Noon kami ang unang sumuway sa nakakataas. Si Ji Jiang lang ang nagparusa ng harapan. Parusa? Zhou Handong, ikaw ang hari ng Jiangnan dito sa Shangjing. Isa lang siyang ulila at isang basura. Bakit ka natatakot sa kanya? Dahil mas may utak siya kaysa sa iyo. Yetianzi, ang batang ito ay umaasa sa kanyang mga daya paulit-ulit na nagpanggap bilang Hallmaster at hinawakan pa ang Hidden Dragon Sword. Ngayon, ako si Zhou Chen, humihingi ng pahintulot na kumilos para patayin siya. Ang pamilya Zhao mula sa Donghai, pakipatay ang taong ito. Ang pamilya Sen sa Donghai ay humihiling na patayin siya. Ang pamilya Dai ng Wancheng ay humihiling na patayin ang taong ito. Ang pamilya man ng Rongcheng ay humihiling na patayin ang taong ito. 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 Ang kapal ng mukha mong magkunwaring Hallmaster at gustong kunin ang Dragon Sword. Ngayon dapat kang patayin ang mga taga rito. Basura. Huwag mong isiping na loko mo ang Hidden Dragon Sword ay tunay ka ng master ng Hidden Dragon Hall. Papatayin ka pa rin ngayon, anak ng pamilya Jiang. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ba ay nagkakaila na peke ka? Ano ang totoo? At ano ang peke? Jiang Bei, tumigil ka sa pagpapanggap. Narito si Yetianzi upang supilin. Ngayon, wala kang takas.
Pinamumunuan ni Ye Tianzi ang kilalang Nightwalk Guard. Basta't maglakas loob siyang kumilos, hindi makakatakas ang batang ito. Haha, hindi siya makakatakas. Jiang Bei. Anong oras na pinoprotektahan mo pa rin siya? Ako. Tangang babae, hindi mo ba maintindihan? Isang sinungaling siya at isang basurang nagpapanggap lamang sa iba. Yehan, gusto mo bang sirain ang pamilya Ye bago ka sumuko? Ma'am, hindi ko sinasadya na patayin ang pamilya Ye. Ako. Tama na. Hindi pa sapat? Bitawan mo. Hinahamon mo siyang paluin, tanga ka. Bitawan mo ako, tanga ka, o papatayin kita. Kung hindi ka tatahimik, papatayin kita ngayon. Sino ang papatayin mo? Ye Tianzi, baliw ka. Ginoong Jiang, siya talaga si Yinglong. Hari ng Jiangnan, sa tingin ko, baliw ka. Malinaw kong imbestigahan. Siya ang nakaligtas sa pamilya Su, isang natitirang anak ng pamilya Jiang. Wisit, muntik na tayong malinlang ng ulila na ito. Kunin hindi dahil kay Ye Tianzi ay handang ilantad ang panlilinlang ng ulila nito. Tayo ay malilinlang niya. Anak ng pamilya Jiang, tapos ka na. Gawin mo. Gawin mo. Sino may lakas ng loob? Hari ang Jiangnan, nalilito ka ba? Sa panahong ito, gusto mo pang tulungan ang taksil na ito. Ye Tianzi, ito ang sinasabi mong ebidensya. Ye Tianzi, bulag sa kasakiman ang tatay ko. Huwag mo nang pansinin, isa siyang talunan. Wala na yatang tutulong sa'yo ngayon. Tulong? Alam mo ba kung ano ito? Ito ang kontrata. 30 taon na ang nakalipas, ipinagpalit ng pamilya Wei ang kalayaan para sa kontratang ito. Kapalit ng 50 taong buhay ni Wei Tuo. Para hindi mo na makilala ang tama at mali. Para sumuway ka sa iyong mga nakatataas at walang galang sa akin. Kalokohan. Wala akong kaalam-alam sa kontratang ito. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Sige, arestuhin siya. Kung maglakas loob kang sumuway, patayin ng walang awa. Sino mang kikilos mamamatay? Sino man ang kumilos mamamatay? Ang kapal ng mukha mo. Ang lakas ng loob mo, tumahimik ka. Hindi mo alam ang lugar mo. Ang ingay ba ng dragon ang narinig ko? Paano ito nangyari? Kanina lang, siguro yung anak sa labas ng pamilya Jiang. Ang lahi ng pamilya Jiang. Ang lakas ng loob mong maglaro ng mga trick? Talaga? Nakikipag-alsa ka sa pamilya. Ikaw ang unang lumabag sa tao. Bayaran mo ngayon. Kasama ang tubo. Magiging alipin ka sa bawat henerasyon. Babawiin mo ang lahat sa buong buhay mo. Ano, bago ako umalis, hindi ba't malusog pa ang matanda noon? Bakit siya namatay? Bakit? Bakit? Ikaw, yung anak sa labas ng pamilya Jiang, patayin mo siya para sa akin. Patayin mo agad. Pahinga. Narito si Reyna Xu Tianzhao mula sa Shangjing. Inabuso ni Wei Junming ang kanyang kapangyarihan at nanakit ng mga tao at sumuway sa nakatataas. Ayon sa batas ng Daxia, dapat siyang tanggalin sa tungkulin. Binabati ni Reyna Xu Tianzhao ng Shangjing si Ginoong Jiang. Ayokong matanggal sa tungkulin. Ako ang namamana ng pwesto ng pamilyang Ouyang. Ye Tianzi, bakit mo ako matatanggal sa isang salita lamang? Gusto kong makita ang emperador. Utos ng mahal na hari. Hawak ni Xu Tianzhao ang Dragon Sword para sa proteksyon. Ang bayani ay may karapatang kumilos muna bago magulat. Si Zhou Chen ay walang galang sa Hallmaster. Sentensyado siya sa kamatayan. Hindi. Hindi. Dalhin mo siya. Tatay, iligtas mo ako. Tatay, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Tatay. Ano ba ang nagawa ko? Hindi na ako mabubuhay. Iligtas mo ako.
Gadyang, nagkasala ang aking pamilyang Zhao. Ipagkaloob ninyo ang aking buhay. Jijiang, nagkasala ang aking pamilyang Yang. Ipagkaloob ninyo ang aking buhay. Nagkasala ang aking pamilyang Yang. Ipagkaloob ninyo ang aking buhay. Huli na. Jijiang, nabighani rin kami ni Zhou Chen. Hindi namin nakilala ang tunay na Diyos at kami nakasakit sa inyo. Jijiang, alam naming nagkamali kami. Ngayong tapos na ang lahat, ako, si Zhao Yan, ay handang magpakamatay bilang paghingi ng tawad at ibibigay ang lahat ng aking ari-arian. Pakiusap, Jijiang, na patawarin ang mga kabataan sa aking pamilya. Jiang, handa akong magpakamatay at ibigay ang lahat ng aking ari-arian. Nakikiusap ako, Jijiang, na patawarin ang mga kabataan. Ang aking pamilyang Yang ay handang gawin ito. Kasalanan ko, hindi ko sana dapat sinira ang aking salita. Magkasal na tayo ngayon. Magkasal tayo. Sino ang nagsabing pakakasalan kita? Jiang Bei. 20 taon na ang nakalipas, ang aking pamilyang Ye ang gumamit ng kasunduan. Hindi ba dapat magdaraos na tayo ng kasal? Oo, talaga nga. Sinubok ka na ni Miss Ye dati. Ngayong nakapasa ka na sa pagsusulit, sa tingin ko, dapat kayong magpakasal agad. Oh. Si Shu na lang, si Shu Shenzhen ang magiging saksi ninyo. Oh. Tama si Tito Joe. Si Shu na ang maging saksi natin. Karapat-dapat ka ba kay Ginong Jiang? Wala ka talagang hiya. Hanggang sinusubok mo ako, ganitong mga salitang walang hiya, kaya mong sabihin. Jiang Bei, lalaki ka pa ba? May saysay pa bang magtalo-talo ng ganito? Sa totoo lang, dahil ang pamilya Ye ay nagpumilit sirain ang kontrata, wala nang lugar para sa pamilya Ye sa Donghai. Ganun din sa iyo. Jiang Bei, gusto mo ba talagang wasakin ang pamilya Ye? O patayin ang 4 na dakilang pamilya? Hindi ako ang may gusto na patayin kayo. Ang dahilan ay kayo mismo ang may gawa nito. Kidlat ang unang tatama. Parating na ang parusa ng langit. Handa na ba kayong lahat? Parusa ng langit. 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 Parusa ng Ha, langit. tama na Jiang Bei. Ngayong meron ka ng babaeng ito na sumusuporta sa'yo, bakit ka pa nagpapanggap na multo dito? Bakit hindi mo pa rin tayo tinitigilan? Kung inamin mo lang noon na napakalakas mo pala, hindi ko sasayangin ang kasunduan. Ikaw lang ang dapat sisihin. Ako pa ang sinisisi mo. Jiang Bei, ano ba ang gusto mong gawin? Malalaman mo mamaya. Hello? Ano? Bangkarote na ang pamilya Jiang ko? Bangkarote na rin ang pamilya. Yan. Jiang Bei, ikaw ba ang may kagagawan ng lahat ng ito? Handa ang pamilya Zhao na magbayad. Bakit kailangan mong patayin silang lahat? Baka naman hindi mo talaga mabigyan ng pagkakataon ang mga kabataan ng aming pamilya. Yan. Ginong Jiang, talaga bang gusto mong ang 4 na pamilya ay hanggang sa mamatay? Parang tipaklong na gustong humarang sa kotse at pumukpok ng itlog sa bato. Paano mo nasabing lalaban ka hanggang kamatayan? Kung hindi mo sinira ang kontrata noon, paano magkakaroon ng mundong ito? Pagkatapos ng lahat, ang sakripisyo ng dugo at parusa ng langit ay hindi lang salita. Narito na ang Diyos ng pagpatay. Ang yabang mo, paulit-ulit mong binabanggit ang parusa ng langit. Narito na ang Diyos ng pagpatay. Maliligtas na tayo. Ha. Tama, ang Diyos ng pagpatay ay mas mataas pa sa Reyna at siya rin ang general ng Hallmaster. Anong kalokohan ng parusa ng langit? Hindi ako naniniwala. Isang basurang umaasa lang sa babae. Pinuri ko lang siya ng ilang beses. Akala mo kung sino ka na. Gusto kanyang tuluyang mawala tayo sa East Sea. Xue Tianzhao, ang tapang mo. Bilang reyna ng Shangjing, nakikialam ka sa mga bagay sa labas ng Shangjing. Maari ko bang itanong, Diyos ng pagpatay? Ano ang labas ng Shangjing? Baka naman ang East Sea ay wala sa teritoryo ng Daxia. O hindi karapat-dapat ang emperador na pamunuan ng East Sea. Ano ang sinabi mo? Sa tingin ko, malinaw na nag-iinarte ka lang at nagkakalat.
Ang pagyanig ng Wild Dragon Sword kanina ay dahil sa iyo. Ang Hidden Dragon Sword ay iniwan ng nakaraang master. Iniwan ito rito para protektahan ang kapalaran ng Xia. Ngayon nanginginig ito dahil sa iyo. Ano ba ang kasalanan mo? Diyos ng pagpatay, itong walang kwentang tao hindi lang naging dahilan para manginig ng paulit-ulit ang Hidden Dragon Sword, kundi sa ilalim pa ng protection ni Xiao at ng hari ng Jiangnan, nagangkin pa siyang siya ang Hall Master. At nangahas pang sabihin na sa kanya ang espadang ito. Diyos ng pagpatay, totoo ang sinasabi ni Miss Ye. Ang aking pamilyang Zhao ay makakapagpatunay. Ang aking pamilyang yan ay makakapagpatunay din. Ang pamilyang yang ay makakapagpatunay din. May karapatan ka bang magsalita dito? Umalis ka na dyan. Zhu Tianzhao, akala mo ba talaga ang Shangjing na ito ay sayo? O ang iyong korte ng hustisya? Diyos ng pagpatay, inabuso ni Zhu Tianzhao ang kanyang kapangyarihan para supilin ako. At hayagang ipinagtanggol ang gwapong ito. Hindi pa siya nagkatubiling gamitin ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos. Ano, Xue Tianzhao? Ang kapal mo, hindi ka ba maghahanda ng paliwanag? Siya ay nagtatrabaho para sa akin. Bakit siya dapat magpaliwanag sa iyo? Ji Jiang, Ano, tawag mo sa kanya ay Ji Jiang? may problema ba? Ang kakayahan ni Ji Jiang ay parang lawin na bumabuka ang pakpak at lilipad ng 9,000 milya. Tinatawag ko siyang Sir. Ano ang mali doon? Ano ang mali doon? Sa tingin ko ay wala kang hiya. At hiniling mo pa sa marangal na reyna ng Shangjing na tawagin kang Mister. Ngayon ay gusto kong makita kung anong klaseng kakayahan mayroon ka para igalang ka ng Diyos ng digmaan. Zhu Tianzhao, kapag natapos ko ang pakikitungo sa taong ito, saka ka lumapit sa akin para sa parusa. Uulitin ko, Diyos ng pagpatay. Ang kakayahan ni Ji Jiang ay maihahalin tulad sa lawin ng Tian Kun. Kung ipipilit mong hindi siya igalang, huwag mong sisihin ako kung hindi kita rerespetuhin. Zhu Tianzhao, ang tapang mo. Paano mo nagawang ituon ng espada sa akin ang Diyos ng pagpatay? Gusto mo bang magrebelde? Hindi igalang ang iyong nakatataas. Diyos ng pagpatay, magkapantay tayo. Ano ang ibig sabihin ng nakatataas? Bukod pa riyan, sa paningin ko ang emperador at si Ji Jiang lang ang nakatataas. At si Ji Jiang. Anong sinabi mo? Zhu Tianzhao, huling tanong ko na ito sa iyo. Nagkakamali ka pa rin. Zhu Tianzhao, ang tanga-tanga mo. Naglakas loob ka pang sumagot sa Diyos ng pagpatay dahil sa kanya. Diyos ng pagpatay, matigas ang ulo ni Zhu Tianzhao. Ayon sa batas ng Daxia, karapat-dapat siyang patayin. Tama si Ye Tianzi, Diyos ng pagpatay. Karapat dapat siyang patayin. Naglakas loob kang manuntok sa akin? Kahit na ikaw ang reyna, ano naman? Ngayon ininsulto mo ang Diyos ng pagpatay, papatayin ka. Kahit siya hindi makakatakas. Zhu Tianzhao, lampas ka na. Tinuturuan ko siya ng leksyon. Diyos ng pagpatay, huwag kang makialam. Sikasuhin mo ang sarili mong gawain. Ako ang bahala sa bagay na ito ngayon. Diyos ng pagpatay. Malaking pagkakamali lang ang lahat ito. Sa totoo lang, si Ginong Jiang siya ay talagang Yinlong. Tama na, Jiangnan King, ang Diyos ng pagpatay ang may hawak ng usapin dito. Ano ang intensyon mo para Ye Tianzi, huwag mo akong paninirang puri. Hindi mo ba alam kung sino si Ginoong Jiang? Sino ba siya? Isa lang siyang ulila ng pamilyang Jiang. Isang gigulo lang ni Zhu Tianzhao. Siya kaya ang Hall Master? Wei Junming. Sanglaang Shadow Dragon. Sanglaang Yinlong. Isang sirang sanglaan lang ba iyan? Sandali. Sanglaang Yinlong. Sanglaang Yinlong. Espadang Yinlong. Hari ng Jiangnan. Hindi mo maisip na ang isang sirang sanglaan ang siyang master ng Wild Dragon? Alam mo ba na ang Diyos ng pagpatay ay dating general ng Hall Master? Diyos ng pagpatay, pinapayuhan kitang mag-isip ng 2 beses. Hari Jiangnan, ano ang ibig mong sabihin? Kailangan ko ba ang payo mo sa gagawin ko? Matras ka. Hari ng Jiangnan, gusto mo rin bang sumuway sa akin? Hindi ako maglakas loob. Ayaw ko lang na magkamali ka ulit. Kaya nakikiusap ako sa Diyos ng pagpatay. Tama na, umatras ka o mamamatay ka. Umatras ka o mamatay ka. Sige, dahil adik ka, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo.
Baboy kang babae, pinabayaan kitang paluin ako. Karapat-dapat ka dyan. Makapangyarihan ng Diyos ng pagpatay. Makapangyarihan ng Diyos ng pagpatay. Ang Diyos ng pagpatay. Siya ang salarin sa lahat ng ito. Dahil dinaya ang reyna ng walang hiya at walang kwentang basurang ito. Dinaya ang Reyna, hindi ka mapapatawad. Hawak mo ang tabak na tagapatay ng dragon, karapat dapat kang mamatay. Ha? Ha ha ha. Gigulo ka talaga sa panahong ito. Nagpapanggap ka pang kalmado. Bigyan kaya kita ng pagkakataong magpakamatay. Hindi karapat-dapat na ako ang pumatay sa sarili ko. Mamatay ka. Kung gusto mo talagang magpakamatay, ikaw na ang mauna. Ganito ba namatay si Yetianzi? Walang kwenta. Anong ginawa mo kay Yetianzi? Buwisit, ang kapal ng mukha mong patayin si Yetianzi? Siya ang nagsabing dapat akong magpakamatay. Dapat ko pa bang hayaang mabuhay siya? Ikaw! Walang kwenta. Gagawin kitang magsisi at maghangad na mamatay na lang. Walang kwenta, pumunta ka sa impyerno. Basura. Pipilitin kitang maghangad na mamatay ka na lang. Umatras ka, hindi niya ako kayang saktan. Basura, mamatay ka. Putulin. Ang Panginoon ng palasyo ng nakatagong dragon lang ang may kakayahang gawin ito. Posible kaya na ito ang kapalaran ng Daxia. Anong lakas ng loob mo? Espada ng nakatagong dragon ay ang Panginoon lang ang makakahawak. Ngayon, gusto mo pang nakawin ang kapalaran ng Daxia paulit-ulit na ginagalit ang espada, ungol ang dragon. Sinabi ko na hindi siya ang Panginoon ng espada ng nakatagong dragon. Hindi ko inaasahan na hindi nga siya, pero sa totoo lang, palihim siyang gustong atakihin ang espada ng nakatagong dragon na gustong nakawin ang kapalaran ng bansa. Oh, nininanakaw ang pambansang kapalaran ng Daxia. Kahit sino pa siya, dapat siyang patayin ng lahat. Gago kang walang takot sa Diyos. Anong lakas ng loob mong nakawin ang kapalaran ng bansa? Narinig mo ba yan? Patayin ka na? Bumitaw ka na sa gago na yan. Ano pang ginagawa mo? Hindi ako bibitaw. Hindi kailanman magnanakaw ng kapalaran ng bansa si Gigi. Tama yon. Hindi kailanman magiging si Jijang ang magnanakaw ng yaman ng bansa. Diyos ng pagpatay. Gusto kong garantiyahan si Jijang gamit ang aking buhay. Talagang hindi siya ang masamang tao na nagnanakaw ng yaman ng bansa. Tumahimik kayo at lumabas. Gusto mo rin bang isugal ang buhay mo para sa kanya? Diyos ng pagpatay. Yamang ikaw ang general ng Hallmaster. Bakit mo sinasabing hindi siya ang Palace Master? Diyos ng pagpatay. Pinapakiusapan ka ni Joe Handong na pag-isipan mong mabuti. Pag-isipan? Ikaw pa ang magtuturo sa akin? Hindi namin magagawa yon. Diyos ng pagpatay lamang. Kung hindi mo titingnan ang tama o mali, kahit mamatay ako, ipagtatanggol ko si Jijiang. Para sa akin, si Joe Handong. Kahit mamatay ako, ipagtatanggol ko si Jijiang. Diyos ng pagpatay, pinapayuhan ka ni Xiaoyu na kung talagang si Jijiang ang Palace Master, ano ang mangyayari sa iyo? Nakakatawa talaga! Ako ang dakilang Daxia God of Slaughter. Kayong ilang langgam lang, hindi kayo karapat-dapat na magpayo sa akin. Mamamatay ang mga magnanakaw ng yaman ng bansa. Kung patuloy kayong magiging bulag, mamamatay kayo kasama nila. Talaga? Jiangbe, tara na. Alice? Dapat siyang mamatay ngayon. Nakikiusap ako, Jiang. Nagbibiro lang siya. Huwag mo siyang paniwalaan. Pakiusap, hayaan mo kaming umalis. Huwag kang lumuhod. Ako, si Jiang Bei, hindi pa nanghihingi ng awa sa isang babae. Pero, Shh! Magtiwala ka sa akin. Mamatay ka. Mamatay ka. Mag-ingat ka. Mamatay ka kayong mga nanggugulo.
Ang kapal ng mukha mo! Naghahanap ka ng kamatayan. Hindi mo karapat-dapat. Dumarating ang espada. Pinoprotektahan ng Yinlong Sword ang kanyang amo. Paano ito nangyari? Sino ka ang makakapagpatibay sa itim na Dragon Sword para protektahan ang kanyang amo? Jiang Bei, pamilya Jiang. Imposible. Ikaw ang ulila ng pamilya Jiang. Paano mo mapaprotektahan ng itim na Dragon Sword? Ang itim na Dragon Sword ay maaari lamang bunutin ng tunay nitong amo. Maliban na lang kung ikaw ang tunay na amo ng itim na Dragon Sword. Mamatay ka na. Hindi mo ako pwedeng patayin. Hindi mo ako mapapatay. Ako ang Diyos ng pagpatay sa Daxia. Ang Diyos ng pagpatay sa Daxia? Isa kang talunan. Paano mo ako nagawang gantihan ng ganito? Kung papatayin mo ako, hindi lang ikaw ang hahabulin ng Daxia, pati sila ay mamamatay dahil sa iyo. Ganun ba? Taong walang kwenta, paano mo nagawang gantihan ako ng ganito? Ganito? Ang ulila ng pamilyang Jiang, pinapayuhan kitang pakawalan mo ako agad. Lahat ng nangyari noon, pwede kong kalimutan yon. Kung hindi, pagdating ng master ko, hindi ka na makakaalis. Umalis? Katawa-tawa. Basta pakawalan mo lang ako, sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Wala kang karapatang makipagnegosasyon sa akin. Kung sasabihin ko sa iyo, buhay pa ang kapatid mong si Jiang Xin. Ano yung sinabi mo? Buhay pa ang kapatid ko. Nasaan na siya? Aksidenteng nalaman ng Imperial Master na ang dugo ng inyong pamilyang Jiang ay maaaring gamitin para sa kanyang cultivation. Ang ipinagbabawal na immortal arts, kaya pinatay niya ang buong pamilyang Jiang. Pagkatapos lang noon, nalaman niyang isang tao lang ang dugo ang maaaring gamitin para sa kanyang cultivation. Ang taong yon ay ang kapatid mo, Jiang Xin. Si Tu Baye, ang trader sa Shadow Dragon Palace na binanggit ng Master siya ba yun? Magpatuloy ka. Bilanggo ng Imperial Master ang kapatid mo sa loob ng 20 taon at araw-araw kinukuha ang dugo niya para mag-practice ng immortal arts. 20 taon. Matandang magnanakaw, hindi na kita pakikipagkasundo. Pambansang guro ng Daxia. Dumating na si Tubaye. Ikaw, isang hamak na barbaro. Ang lakas ng loob mong pag-usapan ang galit sa harap ko. Ang pag-usapan ang hindi mapapatawad na galit. Katawa-tawa. Pambansang guro, iligtas mo ako. Ang lakas ng loob mong magtaksil sa akin. Ano pa ang silbi mo? Imperial Master, hindi mo pwedeng gawin ito. Kailangan pa kita para asikasuhin ang ganyang simpleng bagay. Ano pa ang silbi mo? Tabak, halika. Paano ito nangyari? Shadow Dragon Sword. Hindi ba tanging ang master ng Shadow Dragon Palace ang makakabunot nito? Paano ito nangyari? Posible kaya ang selyong iniwan ng lumang bagay na iyon ay hindi pa ganap na nasira. Pero ang kadena ng Dragon Lock ay nasira na ngayon. Sundalo, pumasok ka. Sundalo, pumasok ka. Tumigil ka. Naghahanap ka ng kamatayan. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Ikaw ang mamamatay. Mayabang. Ang lumang bagay na iyon ay nagbabantay laban sa akin sa loob ng 20 taon.
Matapos masira ang kadena ng Dragon Lock, pinoprotektahan pa rin nito ako. Mamatay ka, magnanakaw. Lumabas ka! Lumabas ka! Ipakita. Matandang to. Binigyan ka pa nga nito ng gintong Dragon Abacus. Siya, karapat-dapat talagang mamatay. Ikaw ang dapat mamatay. Inatake mo ang Master, tinalikuran mo ang Hidden Dragon Palace, at balak mong agawin ang Yinlong Sword. Malaking kasalanan iyon, at hindi mapapatawad. Pagkatapos, pinatay mo ang buong pamilya kong Jiang. Kahit hiwain kita sa piraso-piraso, hindi pa rin mababayaran ang galit ko. So gusto mo akong patayin? Susubukan ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Kahit ikaw pa ang matanda noon, hindi siguradong mapapatay niya ako. Ngayon, isa na akong master. Ako ang pinakamalakas sa ilalim ng libong talim. Hindi ka karapat-dapat. Siyempre ngayon, kung ibibigay mo ang Golden Dragon Abacus, iiwanan kong buhay ka. Hindi ka karapat-dapat. Master, lahat sila ay bagsak na. Ibigay mo ang Golden Dragon Abacus, iiwanan kong buhay ka. Sabi ko na, hindi ka karapat-dapat. Sinabi ko nga, hindi mo yan karapat-dapat. Ang kapal ng mukha mo, nang iinsulto ka sa Imperial Master, puputulin kita. Jiang Bei, nagulat talaga ako sa iyo. Hindi ko inasahang abot ka sa Warrior Realm. Sayang lang, hindi ka pa sapat para sa akin. Dahil ayaw mong isuko ang Golden Dragon Abacus, ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang tinatawag na lahat ng nilalang ay langgam. At saka, pagkatapos kitang patayin, mapupunta pa rin sa akin ang Golden Dragon Abacus. Mababaon ba rito ang kapalaran ng Daxia? Jiang Bei, magiging maayos ka. Naniniwala ako sa'yo. Kahit Hallmaster ka, ano naman, basura ka pa rin sa harap ng doktor. Jiang Bei, ngayon ang Imperial Master ay umabot na sa antas ng Master. Ang pagpatay sa'yo ay mas madali pa kaysa sa pagpatay ng langgam. Ang buong daya, wala yata ni isang sada at 12 minute. Talagang nakakatakot ang kapangyarihan ng Imperial Master. Basura, sumuko ka na. Huwag mo nang hintayin na patayin ka ng Imperial Master bago ka humingi ng awa. Huli na ang lahat. Talunan ka, hindi mo pa rin matanggap ang katotohanan. Jiang Bei, handa ka na bang mamatay? Talagang papatayin kita ngayong araw. Naghahanap ka ng kamatayan. Jiang Bei, Ginoong Jiang. Ang agwat natin ay parang langit at lupa. Tulad ng kasabihan, hindi kayang durugin ng itlog ang bato. Jiang Bei, hindi mo ba tinatanggap ang iyong kapalaran? Matandang magnanakaw. Ang buhay ko ay nasa sarili kong mga kamay. Naghahanap ka ng kamatayan. Naghahanap ka ng kamatayan. Tabak, halika. Matandang magnanakaw, ngayon ay kukunin ko ang ulo mo upang ibalik ang tamang landas ng Daxia, upang ipaghiganti ang 120 kaluluwa ng aking pamilyang Jiang. Ha 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 ha, ikaw lang, isang hamak na basurang nasa antas ng mandirigma, hindi ka karapat-dapat. Kahit na mayroon kang Hidden Dragon Sword, ngunit ang iyong antas ay 2 antas na mas mababa kaysa sa akin. Kaya ngayon ay papatayin kita, at ang Hidden Dragon Sword ay mapapa sa akin. Basta't malinang ko ang Hidden Dragon Sword, ang mga immortal na sining na nakatago sa likod nito, makakaputol ako ng buhay laban sa langit at maging isang tunay na immortal. Wala ka ng pag-asa, karapat-dapat kang mamatay. Pumunta ka sa impyerno. Jiang Bei, karapat-dapat kang mamatay.
Bakit? Malinaw na nasa master level ako. Hindi ka ba mandirigma? Hindi. Hindi, ang aura na pinapalabas mo ay malinaw na nasa antas ng isang mandirigma. Alam ko na. Siguro siya nga. Siya nga siguro. Magnanakaw ka. Magdusa ka sa impyerno. Paano ito nangyari? Magaling. Narito na ang protector. Iniutos ng inyong kamahalan, ang Imperial Master na si Tubaye ang namamahala sa gobyerno. Lihim na nakipagsabuatan sa hari ng Kunlun para magplano laban sa Daxia. 20 taon siyang nang api. Pinatay ang hindi mabilang na tapat na ministro. Ipinanumbalik ni Jiangbei ang kaayusan upang alisin ang masamang magnanakaw at ibalik ang katatagan ng Daxia. At pinangalan ng Diyos ng proteksyon. Tinanggap ni Jiangbei ang kautusan. Tinanggap ni Jiangbei ang kautusan. Jiangbei, ang daming tao rito. Anong gagawin mo? Ang 4 na pamilya sa Donghai ang unang sumira sa kontrata. Maliban sa pamilyang Ye, lahat ay papatayin. Nakiusap ng todo si Ye Xuan. Jiangbei, sinira mo ang magandang plano ko. Mag-aaway tayo. Babalik ako sa hinaharap. Ito ang tinig ng hari ng Kunlun. Hindi. Ang hari ng Kunlun at ang North Sea Peak ay malapit ng lampasan ng hangin. Ano? Kung lalampasan ng hari ng Kunlun ang hangin, magkakagulo ang mundo. Jiangbei, sa ngalan ng emperador, handang gamitin ang kalahati ng yaman ng bansa para ipagpalit sa Night Dragon Sword. Upang muli pang bantayan ang kapalaran ng Daxia upang protektahan ang kaligtasan ng Daxia. Kalahati ng yaman ng bansa. Sigurado ka? Naisip ko na ito. Dugo ang magiging tiket at ang araw at buwan ang magpapatunay. Kung susuwayin mo ito, pababayaan ako ng mundo.